Pinaimbisigahan ng isang dating PNP chief ang anggulo na posibleng staged o acting ang pinakahuling robbery incident sa Davao City. Alamin kung sino ang nagsabi nito sa report ni MJ Mondehan. Matapos magnakaw, nasiraan pa ng motor at huminto sa gitna ng kalsada sa Davao City ang tatlong sospek na ito. Sila ang mga nanloob sa isang pawn shop sa Calle Ilustre ng syudad. Nasa 40 million pesos na halaga ng mga alahas ang tinakay ng mga sospek. Pero sa kabila nito, viral ang mga post online na nagdududa sa tunay na motibo ng krimen. Una, kung big time ang mga magnanakaw, bakit motorsiklo lang ang kanilang getaway vehicle? Pangalawa, mahigpit ang Davao City sa mga checkpoint, lalo na sa pagsuot ng helmet ng mga nakamotor. Imposible raw malusutan ng mga otoridad, lalo't walang helmet at overloaded pa ang mga suspect habang sakay ng isang motor. Dito na lumutang ang hinalang #fake robbery, kung saan tinitingnan ang posibilidad ng isang black propaganda laban sa Davao City government sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte. Sa gitna na rin ito ng patuloy na umiinit na tensyon sa politika sa pagitan ng Mayor Duterte at ng administrasyon. Ang anggulo ng fake robbery ay nakarating kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Dapat maimbestigahan talaga yan thoroughly, no? Kung anong punot dulo niyan, kung yan ba ay stage na hold up at merong ang habol ay hindi talaga yung hold up itself, kundi ang pagpapahiya sa gobyerno, local government ng Davao, dapat ma-establish natin yan. Pangatlo ang Davao City mula sa Chiang Mai ng Thailand at Singapore bilang isa sa mga pinakaligtas tirhan o safest city sa buong Timog Silangang Asya. Bata ito sa website ng Numbio na nagbibigay impormasyon tungkol sa cost of living, crime rates, healthcare, pollution, traffic at quality of life sa iba't ibang lungsod at bansa sa buong mundo. Sa ngayon, nahuli na ang isa sa tatlong sospek sa pagnanakaw. Alam mo, kung maggagawa ka ng krimen sa Davao, siguro mo talaga na well-planned, well-coordinated yung mga movements ninyo para maging totally successful kayo. Pero sa pangyayari na yun, isipin mo, naka-display ng dala ng low-powered firearms. So, anong purpose nun? Para ma-record, para makuha sa CCTV at masisira ang reputasyon ng Davao City. So, kailangan talaga ma-establish. Nahuli man yung isa, may lalabas at kakanta yan kung may anggulo na gano'n na posibleng aminin niya yan. Siguradong kakanta yan. Habang nagpapatuloy ang investigasyon sa krimen, tiniyak ng mga otoridad ang kahalagahan na matukoy kung sino ang mga nasa likod at ang tunay na motibo nito. Hindi rin daw palalampasin ng PNP ang anggulo ng manipulasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mahigpit na seguridad sa Davao City at hinihikayat ang publiko na mahinahon at maging mapagmatsyag. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondehan, SB9 News.